Ayan, so isang good morning po sa lahat ng ating mga karadyo agri at muli pong nagbabalik ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. So dito pa rin po yan sa ating himpilan Radyo Agri 90.1 FM Filmek Kasaganaan para sa bayan. So muli po, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin on air via our 90.1 FM frequency channel at gayon din po sa lahat din na nakasubaybay sa atin online via our official Facebook page Radyo Agri 90.1 Filmek at ang atin din pong programa ay naka-cross-post sa Filmek God Office Facebook page. So sa ngalan po ng ating palaging partner every Tuesday na si God Noel, Alagad Noel, ako po muna ang inyong mga kasama from Radyo Agri and Applied Communication Division, BADEF, at kasama pa rin po natin of course ang ating mga nagagandahang alagad mula sa Gender and Development Office na sina Alagad Tin and Alagad Rocky. Ayan, good morning Alagad Rocky and Alagad Tin. Good morning po at wala po sa aming programa ay nais po namin magpahatid ng mainit na pagbati sa buong Filmek community na pinangungunahan po ng ating Director 4, Dr. Jenicio Alvinia, our Director 3, Sir Joel Dator, our Interim Director for Research, Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Dabalos. Ayan. So, good morning din po sa ating mga members ng GAD Executive Committee, sa ating po mga MANCOM members, at higit sa lahat, yung mga miyembro po ng ating GAD Technical Working Group sa pangunguna po ng ating GAD Focal Person, Ma'am Bestie Magararo. Ayan, pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, our fellow Gadvocates, our colleagues from the Applied Communication Division, and also to our ever-supportive Ma'am Isis Davalas na lagi po nakasubaybay at nakikinig po sa ating pong programa. Ayan, at bago po tayo dumako sa panibagong usapan, narito po si Alagad Tin para po ibahagi yung mga detalye na ating pong napag-usapan sa ating previous episode about National Breastfeeding Awareness Month at ang 16th anniversary of the Magna Carta of Women. So, ayan nga po mga karadyo. Last week po ay napag-usapan natin ang not just one but two topics. So, ang part 1 po ng ating programa, last episode, ay yung National Breastfeeding Awareness Month. So, yung buwan nga po ng pagpapasuso ay pinagdiriwang po natin tuwing Agosto bilang pagkilala sa kahalagahan ng pagpapasuso ng ina sa sanggol. So, sa Pilipinas po, ito ay alinsunod sa Republic Act number 10028 o yung mas kilala sa tawag natin na Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. So, atin ding napag-usapan yung mga layunin ng nasabing kampanya at ang mga stigma na nakaugnay sa pagpapasuso. So, part 2 naman po natin ay pinag-usapan natin yung 16th anniversary ng Magna Carta of Women. So, noong ika-14 ng Agosto, ay ginulintangan natin yung ika-16 na anibersaryo ng paglalagda sa Magna Carta of Women o Republic Act 1970, sorry. Take to. Republic Act 9710 yan, sa Pilipinas. So, yung makasaysayang batas na ito ay ipinasa noong 2009 din at nagsilbing pambansang version ng Pilipinas dun nga sa UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o mas kilala sa tawag na CEDAW. So, layunin nitong alisin yung diskriminasyon laban sa kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala, proteksyon, pagtupad at pagpapalaganap ng kanilang mga karapatan. So, atin ding napag-usapan noon ay yung mga salient features nga ng RA 9710. Ayan, so after ng ating dalawang part na discussion natin last Tuesday, syempre po panibagong topic na naman po ang hatid namin sa inyo sa programang Wanna Know. At dahil nga malapit na yung National Heroes Day, syempre pag-uusapan po natin ngayon ng ilan sa mga modern Filipina heroes. Ayan, yung mga maaring na-encounter na ng ating mga karadyo agri sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayun, so of course, ginugunita po tuwing huling Lunes ng Agosto ang Araw ng Mga Bayani o ang National Heroes Day bilang pag-alala sa Cry of Pugadlawin, ang paghimagsik na nagpasimula ng Rebolusyong Pilipino noon pong 1896 laban sa syempre sa pananakop po ng Spanish during that time at ang mahabang laban para sa kalayaan sa ating bansa. So matapos po ang naging ilang daang taon ng pamamahala ng Spain, ng United States at ng Japan
finally, of course, ay nakuha ng ating bansa ang buong kalayaan sa naging pagtatapos nga po ng World War II. At syempre, naging matagal din yung naging battle ng ating bansa para makamit yung victory na na-experience natin in the present. At yun nga, matagal na labanan din na nagpatagilid sa ating maliit na bansa laban sa malalaking kapangyarihan sa mundo. Ipinagdiriwang po ng ating bansa and of course ng buong Pilipino ang Araw ng Mga Bayani sa pamamagitan ng mga parada, mga kaganapan sa mga lokal na dambana, yung mga statues po ng mga national heroes sa ating mga lugar, mga fireworks display bilang pag-alala sa mga kilala at hindi kilalang bayani ng ating revolusyon. So, yan na nga po. So, ano nga ba yung background Yes. ng ating National Heroes Day? So, according nga sa nationaltoday.com, noong 1542 ay inangkin ni Ferdinand Magellan ng Pilipinas para sa Espanya sa isang ekspedisyon. So, pagkatapos nga ng 300 taon na pananakop ng mga Kastila, na makita ng mga Pilipino na wala ng balak paluwagin ng mga Kastila ang hawak nilang kontrol sa bansa, ay naglunsad sila ng armadong pag-aalsa. Ito nga yung sa Katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. So, pinunit nila ang kanilang mga sedula o yung mga sertipiko ng mga paninirahan nila galing sa mga Kastila at sumigaw sila ng mabuhay ang Pilipinas na siyang nagpasimula ng revolusyon. So, kahit tinalo ng mga Kastila si Bonifacio at ang mga kasama niyang maghihimagsik, nagbigay inspirasyon ang kanilang laban sa maraming iba pang pag-aalsa sa buong bansa na nagresulta sa digmaang Kastila-Amerikano at noong 1899 sa pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. So, ang daan patungo sa kalayaan ay dumaan muna sa isang alyansa sa Estados Unidos, isang pagtataksil mula sa mga Amerikano at isa pang digmaan. So, noon nga pong 1902, mahigit 40,000 na Pilipino ang namatay at pinalitan ng mga Amerikano ang pamumunong militar ng pamumunong sibilyan. So, hindi pa talaga malaya ang Pilipinas hanggang sa matapos ang matinding pananakop ng Hapon at noong 1946 ay naging ganap na malaya na ang ating bansa. Yes. So, ginawa nga po itong holiday noong 1931 sa ilalim ng Republic Act 3827 habang ang Pilipinas ay US Commonwealth pa. So, at ang araw ng mga bayani ay ginugunita at ang mga kilala at hindi kilalang bayani nga dito sa ating bansa. Ayan. So, kung matatandaan po natin, pinag-usapan po natin yung, nung nakaraang episode for Independence Day special, pinag-usapan po natin yung mga notable women na nag-contribute po sa kalayaan ng Pilipinas before. So, ngayon naman po, pag-uusapan naman natin yung mga heroes ng modernong panahon. Yes. So, ngayon. Ayan. So, ang modernong Pilipina ay sinasabi daw po na isang babae na kumakatawan sa mayamang kultura ng Pilipinas habang tinatanggap ang pagkakaiba at nag-aangkop sa mga nagbabagong panahon. Siya ay lumalaban sa mga gender stereotypes at nagsusulong ng empowerment. Yun nga, para po sa mga kababaihan. Bagamat kinakaharap ng modernong Pilipina ay mga issue tulad ng karahasan, laban sa kababaihan at diskriminasyon, maging sa trabaho ay isang malakas na puwersa na nagbibigay lakas at inspirasyon sa mga kababaihan. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Ang kasabihan nga po na madalas natin naririnig, hindi lahat ng bayani ay may kapa, or in English, not all heroes wear capes. Ayan, so nangangahulugan po ito na ang pagiging bayani ay hindi lamang limitado sa klasikong itsura ng isang superhero. Hindi lang sila Superman, ganyan, sila Batman. And even yung perception natin ng mga diba, mga babaeng heroes like sila Wonder Woman, sila Darna. Ayan. So hindi lang po ganon ang itsura ng masasabi nating mga hero or bayani. Meron din po silang iba't ibang forma ng pagiging bayani. May mga lumalaban gamit ang espada, iba gamit ang mga salita, agham, o kahit ang wagas na malasakit sa kapwa. So, ayun na nga, mga karadyo. Umpisa na natin yung pagtalakay dito sa ating modern heroes. Yes. So, unang-una dyan, isa ito sa siguro mas sikat. Natin Pag modern heroes, nasa, kumbaga sa list, top 1 siya. So, ito na nga po yung ating mga overseas Filipino workers or OFW. So, sabi nga ni Joey Zaldaragia ng Philippine Star, ang bagong bayani or new heroes ay karaniwang kaugnay
ng mga overseas Filipino workers or OFWs. So, tamang-tama nga dahil na mga bayani sila, sila yung sumasalamin sa dedikasyon at mga sakripisyo para sa mas mataas na layunin kaysa sa kanilang mga sarili. Tama. So, yan, umalis sila sa sariling bansa para magtrabaho sa ibang bansa at nagsumikap doon para magbigay ng mas maginhawang buhay para sa kanilang mahal sa buhay. Yes. So, eto nga po mga migrant workers natin, na mga Filipino, ay talaga namang naging isang pangunahing bahagi ng ekonomiya ng ating bansa. So, nagsisilbing mahalagang lifeline nga ito, no? Yes. Oo. Tapos kahit na kinakaharap nila yung iba't ibang hirap, kagaya na lang nung pagiging homesick. Oo, at yung totoo. Malayo sa pamilya. Kaya nasa-sacrifice ngayon yung kanilang mga quality time with their family. So, meron sila din mga malalaking personal na sakripisyo. Yung nabanggit natin kanina. Tapos minsan mahirap din yung kalagayan nila doon sa trabaho, pero patuloy pa din nilang pinagbubuti yung kanilang mga trabaho at nagsisikap pa din sila upang matiyak yung kapakanan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. So, sa mas malawak na pananaw, ang epekto ng kanilang kontribusyon ayun sa ating ekonomiya, particularly ay umaabot pa sa mga individual na pamilya at malaki ang naitutulong nito sa pagpapalakas nga ng ekonomiya sa bansa. Totoo. So, isang halimbawa nito yung malaking contribution ng mga remittance nila o Tama. yung mga padala Yes. ng OFWs na nagiging isang yun nga, lifeline natin noong panahon ng pandemic at nagsisilbing pang-drive din sa patuloy na pagbangon at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. So, ang contribution ng mga OFW sa paglayo ng bansa ay hindi masukat. Kaya nararapat lang na itingin pa yung mga hakbang upang pangalagaan din yung kanilang kalagayan. Yes. Kasi I myself, yung mother ko is an OFW din. Oo, since grade 5 ako. So, imagine mo, gano'n na rin siya katagal doon. Kaya, kudos din sa lahat ng mga OFWs din natin, ng mga Karadyo Agri. Sa kabuuan po ng bilang ng mga OFWs na nagtrabaho po sa iba't ibang bansa sa mundo mula April hanggang September 2023, umabot na po sa 1.20 million or 55.6% dito ay mga babaeng OFW. So, ganoon din po noong 2022 mga Karadyo Agri kung saan ang mga kababaihan din ang may mas malaking bilang o mas malaking bahagi sa bilang ng mga OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa kung saan umabot po sa 1.14 million or 57.8% ng total number ng mga OFWs po natin. So, sa 1.20 million na babaeng OFW, karamihan po sa kanila or 64.1% dito ay nagtatrabaho sa mga tinatawag natin na elementary occupations. Sumunod ang mga nagtatrabaho bilang service at sales workers na meron naman pong 14.1%. So, yung tinatawag po natin na elementary occupations, ito po yung may mga simpleng trabaho na routinary po yung mga task. So, madalas ay nangangailangan ng kamay na gamit at malaking physical po na lakas. Kasama dito yung paglilinis, pagpapalit ng mga gamit, paggawa po ng mga simpleng maintenance sa mga bahay, kusina, apartments, hotel, opisina at iba pang mga gusali. Maging ang paghuhugas halimbawa ng mga kotse, mga ilang areas ng bahay kagaya ng bintana at pagtulong sa mga kusina at paggawa ng mga simpleng gawain sa paghahanda ng pagkain, paghahatid ng mga mensahe o mga kalakal at pagdadala rin ng mga bagahe at iba pa. So, yun po yung concept natin ng elementary occupations. So, yun yung ating first sa ating ilan sa mga modern na Filipino heroes, ang ating mga OFWs. Ayan. So, next naman po, pangalawa, isa rin po sila sa, masasabi nga din talaga natin na heroes, lalo na po ng panahon ng pandemic. Ito po yung mga frontline workers. Yes, Ayan. agree. So, itong mga frontline workers ay yung mga healthcare workers, farmers, teachers, and other essential workers. So, ito po yung mga modernong bayani ngayon na hindi lang matatagpuan sa mga labanan o sa mga aklat ng kasaysayan. Sila ay nasa paligid natin, tahimik at binabago ang buhay at pinapalakas ang mga komunidad. Sila po yung may mga mahahalagang papel sa pagpapatakbo ng lipunan, lalo na po sa mga oras ng krisis katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nung panahon ng pandemya, ayan, sa panahon ng kalamidad at yung mga hindi pa po tiyak ng ating ekonomiya. So, sinasabi nga po natin na ba kanina, hindi po natin kailangan magdamit ng kapa o magtanggol ng bansa upang maging bayani.
So, ang bawat sakripisyo po natin ay sa bawat malasakit, sa bawat simpleng gawain para po sa ating kapwa, yun po yung uri ng kabayanihan na tunay na kailangan po ng ating bayan. So, unang halimbawa nga po nitong frontline workers is yung healthcare workers. Ngayon, sila po yung number one din pagdating po dito sa Pilipinas at sa ibang bansa din po siguro yung mga OFW po natin na nagtatrabaho for healthcare, ayan yung mga nurse, ganyan. So sila po yung mga doktor, mga nurse, medical technicians at iba pang mga empleyado po sa ospital na walang sawang nagtatrabaho upang alagaan po yung mga may sakit. Madalas po nako-compromise or sinusugal po nila yung kanilang sariling kalusugan. So, nagsasakripisyo din po sila, katulad nga po nun sa OFW kanina. So, nung panahon naman po ng COVID-19 pandemic, sila din po yung mga frontliners na nagsakripisyo po ng kanilang mga tulog, kaligtasan, at minsan pati po yung kanilang mga buhay para protektahan ng iba. Kasi sobrang delikado po yung panahon ng pandemic sa kalusugan po ng bawat isa. Pero dahil nga po sila po yung mga frontline workers, wala po silang sabihin natin na magagawa pa, kundi gawin po yung kanilang mga responsibilidad at kanila pong mga trabaho. So yung kanila pong kabayanihan ay hindi lang sa pagliligtas ng buhay, kundi sa paggawa din po nitong mga paggawa nito ng may malasakit, lalo na kapag sila po ay nasa ilalim ng matinding pressure. So sila po yung masasabi nating tunay na mga bayani na hindi po humihingi ng papuri, kundi patuloy na nagsisilbi ng tapat sa ngalan ng buhay at kapanganan ng nakararami. Ayan, so pangalawa naman po, aside from healthcare workers, is yung emergency response personnel. So ito po yung mga firefighters, yung mga nasa emergency sa mga ambulansya, mga ganyan po, yung mga individual na sanay at handang magbigay ng agarang tulong sa oras po ng krisis at kalamidad. Ito po yung mga tunay na bayani na sa kanila pong sariling paraan. Tama. So kasama rin po dito yung ayun nga po yung emergency medical technicians, bombero, mga pulis, at mga espesyalistang kuponan tulad po ng mga search and rescue. Ayan, sa kanila din pong mga tungkulin ay kadalasang kinabibilangan ng pagsusuri ng mga sitwasyon, pagbibigay ng medical na pangangalaga, pagkontrol sa mga panganib at pag-coordinate ng mga operasyon ng pag-rescue. Sila po yung mga unang humaharap pagdating po sa panganib. Totoo So, yan. wala po silang takot na gumagawa ng mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng iba kahit na po ang kanilang sariling buhay ay nakataya. Sa gitna ng kaguluhan, sila ang nagiging gabay at protection po ng mga nangangailangan ng tulong. Totoo yan. Kumbaga sila yung agad-agad na nandyan, yung una nating tinatawagan kapag may mga emergency. Pagka po may baha, yung mga ganun din. Totoo din. So after po ng mga emergency response personnel, yung mga OFWs po, syempre hindi mawawala sa listahan natin ang ating mga mahal na mga magsasaka o ang mga farmers po natin. Ayan, good morning po sa ating mga Karadyo Agri na mga magsasaka. Maaring nakauwi na sa kanilang mga bukid. Ayan, after ng pag-check ng kanilang mga pananim. Ayan. So, syempre po, obviously, kung wala pong mga farmers, ito yung tinatawag natin na mga backbone ng ating ekonomiya. Dahil syempre, kung wala pong ating magigiting na mga magsasaka, wala po tayong ini-enjoy na pagkain sa ating lamesa. So, syempre po, sila din yung madalas na nagtatrabaho despite ng masamang kondisyon ng panahon. Talagang literal na umulan, umaraw. At unfortunately, ay may mga pagkakataon na may mga farmers po na hindi po sapat yung support o kabayaran. But tinutugunan pa rin po nila ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan sa buhay po natin, ang pagkain at ang nutrisyon. So, ang kanilang trabaho po ay napaka-importante araw-araw. May pandemya man po or wala. At madalas sila ang isa sa pabirang sektor ng lipunan. So sila po ay matatawag din natin na mga silent heroes o mga tahimik na mga bayani na wala pong sawang nagbibigay upang matiyak na hindi po nauubos ang pagkain na kailangan natin of course para po tayo ay mag-survive. Kahit po sa hirap din ng buhay na nararanasan nila, ay hindi po nila tinatalikuran ang kanilang misyon na makapagbigay po ng buhay, hindi lang actually sa kanilang family, but actually sa buong community, napakalaki ng contribution nila. Yun po yung ating mga farmers. So, yung next naman po natin, yung mga teachers. Ayan, shout out po sa mga
teachers din natin na may malaking papel, of course, sa paghubog sa mga future natin. So, tayo din, Ma'am Raquel, Ma'am Tin, hindi rin tayo mapupunta kung nasan din tayo ngayon. Yes, if not for the teachers din na nag-guide sa atin, mula maliit tayo hanggang nakagraduate tayo, di ba? So, sila nga yung mga second parents natin. Actually, ano lang, ma-share ko lang, yung anak ko kasi, parang na-share yata ng teacher nila na, kami yung mga, mga mommy and daddy sa school. Tapos tinanong niya ako pag uwi, hindi na raw ba ako yung mama niya? Sabi ganun. Oo. Tapos sabi ko, ako pa rin yung mama mo. Ba't sabi nila, teacher, daw, sila yung mama din namin, sabi. Sa school ka ako, sila yung mga mommy and daddy. Sabi kong ganun. So, ganun po kalaki yung contributions din ng ating mga teacher. And of course, malaking porsyento pa din ng mga teachers po natin ay mga babae. Yes. 'Di ba? So, hindi lang naman actually nurturing of the minds, but sila din yung nag-aalaga sa kaisipan ng mga kabataan at lumilikha ng mga opportunities or ng mga pagkakataon at gumagabay po sa mga susunod na henerasyon upang maging matalino at syempre responsible po ng mga mamamayan ng ating mga estudyante. So, noong panahon po ng remote learning, dahil na nga rin sa pandemic, marami sa kanila yung talagang lumampas pa sa naging usual functions or tungkulin nila upang matiyak na hindi malalampasan ng mga estudyante kahit na limited po yung mga resources nila. Not to mention din ito, Ma'am Alagads, Tin and Rocky, yung assistance din ng mga teachers kapag may mga nararanasang mental health problems yung mga estudyante natin. Hindi lang yung in terms of resources like wala silang devices, wala silang internet, but yung mental health stability ng mga bata. Bilang former teacher din kasi ako, so may mga experiences na yung mga bata nag-open sa akin na meron silang na-experience na anxiety, may mga feeling nila na depressed sila or may mga depressive episodes sila. So, yung presence din ng teacher bilang emotional support system ng ating mga estudyante, hindi rin actually matatawaran. Despite kahit na, actually college na hinawakan ko mga students, pero talagang yung struggle din nila, especially during the pandemic, talagang hindi rin siya basta-basta dapat baliwalain. So, yun. So, obviously po, just like yung mga ibang na-mention natin na mga modern Filipino heroes, ang kanilang dedication din po ay hindi matatawaran. Mula rin, especially sa naging pag-adjust sa mga bagong sistema ng pagtuturo, hanggang sa paghahanap ng mga paraan para matulungan ng mga estudyante sa gitna ng krisis. Sila po yung mga bayani na matatawag natin na nasa likod ng mga books or ng mga aklat at nagsisilbing gabay sa mga kabataan na nagtataglay ng hinaharap ng ating bansa. Kasi sabi nga natin, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Yun. So, ayan na nga po mga karadyo, na we will be having a short break. So, magbabalik nga po ang ating programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Bumangon ka
Online, Radio Agri, 90.1 FM, Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri, 90.1 FM, Filmec. A food-secured nation for everyone. Ayan po, so nagbabalik po tayo sa ating programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Dito pa rin po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. So kami pa rin po ang inyong mga kasama. Andito pa rin po sina Alagad Rocky and Tin, at sa ngalan po ni Alagad Noel ay ako po muna ang inyong kasama pa rin hanggang bandang 11 a.m. po. Badet from Radyo Agri 90.1 FM. So mga ka-Radyo Agri, kung kayo po ay may mga katanungan or mga suggestion po, mga topics din na gustong pag-usapan or mga i-feature din na mga pwede nating makuhanan ng kwento ng mga success and kung ano-ano pa pong mga sorts of achievement in relation to gender and development, pwede po kayong mag-iwan ng comment sa ating comment section ngayon, at maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa atin pong official Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec, or sa ating Filmec God Office. And kung may na-miss po kayo na isa sa ating mga episodes, pwede nyo na rin po itong panoorin sa ating YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Ayan. So, I think meron tayong comment or pa-shoutout sa ating live stream ngayon. Ayun, sige. Ayan, so binabati po din namin ng good morning. Ito pong si Sir Jose Moran. Ayan, sabi po niya, good morning daw po. Ayan po, sa Kasana Mudeco, Gabao, Irosin, Sorsogon is listening. Ayan, so hello po. Good morning hello po sa mga taga Sorsogon. Ayan, shout out po sa ating mga Karadyo Agri dyan sa Sorsogon. So, pagpatuloy na po natin. So, bago tayo nag-break kanina, yung na-mention na natin na mga modern Filipina or Filipino heroes, andyan yung ating mga emergency response personnel, OFWs, farmers, and teachers. Ngayon naman, ano pa iba pa nating mga nakalap na mga modern Filipino heroes po natin, Ma'am Tina. So, in addition po dyan, yung ating pong other essential workers. So, ito po yung ating mga delivery drivers, garbage collectors, public transport workers, utility workers, at grocery staff. So, noong tumigil na ang lahat noong ng panahon ng pandemic, sila pa din yung patuloy na nagpapanatili ba ng mga serbisyo sa atin, kaya hindi tayo makalabas, papadeliver tayo lang, totoo yan. Actually, hanggang ngayon. Medyo nagbasanay na. Nasanay na. Nasanay na tayo. Not only your food, pero naging takbuhan natin ng mga online shopping platforms. Kaya yun, suki na tayo ng mga natin na yun, mga modern Filipino heroes natin na yan. So, ayan nga, mula sa mga delivery workers natin, janitors, grocery store staff, hanggang sa mga nag-aalaga sa ating mga pangailangan. Sila ang mga tahimik na bayani na hindi humihingi ng pansin, pero patuloy pa din silang nagsisilbi sa kabila ng mga pagsubok, whether personal man yan or dun sa kanilang mga trabaho. Tama. So, sa kanila, ang mundong huminto na ay hindi naging dahilan para pagpatuloy yung ating buhay. Yes, totoo. Kaya shout out din sa mga naka-close ko na riders. Ako din yung suki ko na rider. Totoo din. Ayan, God morning sa inyo. Yes, totoo din yan. Okay. Ayan, so bukod nga po sa mga OFWs at ang mga frontline workers, meron din po tayong mga advocates. Yes. Ayan, sila po yung mga individual na nagsusulong ng social justice, karapatang pantao, proteksyon sa kalikasan at iba pang mga halagang layunin na masasabi po natin na mga modernong bayani, na nagsisilbi po silang inspirasyon sa pagbabago. Sila po yung mga taong hindi natatakot magsalita laban sa mali at magtanggol sa mga walang boses. Sa pamamagitan nga po ng kanilang mga aksyon, natutulungan nilang baguhin ang takbo ng ating lipunan kahit na sa maliliit po na hakbang. Ang kanilang kabayanihan ay nasa pagiging matatag at tapat sa kanilang prinsipyo at sa patuloy nilang paglaban para sa mas makatarungan at mas maayos na mundo. So, ito pong mga advocates, sila po yung mga tao na ayun nga po, they speak up for a cause or for a marginalized group. Yes, usually. They work to influence public policies and or laws. They raise awareness about social, environmental, or political issues and support others through community work, education, or activism. So, personally, masasabi po ba natin na tayo po ay actually, mga yung gusto ko itanong din sa part na yun. Sa inyo po, Ma'am Badet. Kasi actually, I think
naikwento ko din kay Sir Noel, parang parang before na parang, kung gusto kung parang, if I want to push through being an advocate, sa gender din talaga yung kasi ang daming kailangang mapag-usapan pagdating sa issue ng gender, not only for women empowerment but both for men and women, di ba? Ang dami pang stigma at discriminations And I believe na parang sa mga simple ways of actions natin, di ba? Like yung alam natin na priority lane, yung mga senior citizen, yung mga buntis, tapos tayo yung nag-give-way sa kanila, or sige, paunahin natin sila. So, feeling ko sa mga bagay na yun ay mga simple forms but we're creating an impact. Tsaka, nagiging form of advocacy din natin yun, di ba? Sa pang-araw-araw natin na journey sa buhay. So, feeling ko at some point, advocates tayo sa iba't ibang, hindi lang actually sa issue, pero yun nga yung raising awareness sa iba't ibang mga bagay sa community natin. Yun. So, yan in addition sa mga napag-usapan natin, kasama din natin as modern heroes, yung ating po mga atleta, no? Of course. So, bakit natin tinatawag na modern heroes yung ating mga atleta? So, una dito, ini-inspire nila yung iba at pinapakita nila kung yung lahat ng bagay ay posible basta ikaw ay merong effort, hard effort, pagsisikap, at syempre disiplina, no? At nagpapromote din sila ng health and teamwork, of course, sa kanilang mga ginagawa. And then, nire-represent din nila yung national pride, ano? Sa kanilang mga achievements. And then, pwede din ito maging platform na ipakita nila yung kanilang mga advocacy, ano? Kasi meron na nga din silang parang important na presence, ano? They are able to influence others na din. And then, syempre, minsan nga, di ba, kita na natin yung mga origin story nila na kahit na ang daming adversities, pagsubok, kaya nila talaga lampasan basta meron silang drive, tsaka yung discipline, patuloy pa rin siya commitment nila, di ba? So, sa mga lalaki pong mga athletes, yung mas kilala nga po natin si Carlos Yulo. And then, sa mga kababaihan naman po, si Heidi Lynn Diaz, yung ating weightlifter po na nagkamit po ng gold medal sa Olympics. So, ito po yung ating first ever gold medal sa Olympic po. So, binansagan nga po siyang Golden Girl. Yun nga after ng kanya pagkakapanalo. At isa pa po dyan is si Miss Josephine Medina. Siya po ay para table tennis player. So, meron po siyang disability po. Or despite po na kahit nagkaroon po siya ng polio, yun po, testimonya pa din po siya ng kanyang success na hindi niya talaga pinakita na yung disability niya magiging hadlang dun sa pag-achieve niya ng much more greater things. 7 gold medals, no? Ng ASEAN Para Games. Amazing. Sobrang pet malu. Totoo yan. Loading cake, sabi nga ng mga kabataan ngayon. Isa pa po dyan ng ating si Nesty Petero. Siya naman po ay Filipino boxer naman po, na nagkamit naman po siya ng silver medal noon po Tokyo 2020 Summer Olympics po. So, siya po yung ating first ever Filipino to win an Olympic medal sa women's boxing. Totoo. So, tinatawag nga din po siyang Davao del Sur's heroine. So, nag-inspiration din po siya sa mga kababaihan na gusto pong mag-pursue ng boxing. Kasi 'di ba, pag boxing kadalasan panlalaki siya like Manny Pacquiao among others. So, Pinoy pride din talaga. Yan. So, after po natin sa mga athletes, Alagad Rafi? So, lastly po, meron naman po tayong tinatawag na everyday heroes. So, ito po yung mga tao na nagpe-perform or nagbibigay po ng mga acts of kindness, ganyan, bravery or service in the communities, making a positive impact on those around them. Ito po yung mga masasabi natin na parang nakikita lang natin na siyang simple or normal kasi araw-araw natin siyang nakikita. Pero behind that, maaari po natin maituring na yung mga actions na ito na as heroine. So, unang halimbawa po dyan is a single parent working multiple jobs. Ayan. Diba, kung nakita nyo or narinig nyo rin po, meron pong mga bata na sinasabi po nila, ang hero daw po nila is si tatay, ganyan. Ang hero po niya si nanay, ganyan. Diba? So, ayan. So, sa bata pa lang po, nakikita na niya yung parang
kakayahan ng isang tao, ng kanyang nanay or ng kanyang tatay para maging superhero. Tama. Kahit wala siyang kapa. Yes, oo. Ayan, so another po is a volunteer at a shelter or feeding program. So yung mga simpleng pagtulong or volunteer, ayan, kung mamimigay lang po ng relief, ganyan, pwede po masasabi po natin magdodonate tayo ng mga damit sa mga nasunugan, ganyan, mga nabaha, ayan. That is also kabayanihan, Yes, masasabi totoo po yun. natin kabayanihan. Agree. And then po yung a kind stranger, isang halimbawa po dito is yung nakapulot ng 1 million pero isinole. Oo, wala pong kulang doon sa Yes. 1 million pesos Ayan, na yun. masasabi po Diba? natin na ano siya, na kabutihan at kabayanihan Totoo. din. Ayan. Totoo. So, kahit stranger, so Yes. wala po tayong, hindi po natin siya kakilala. Pwede po natin makitaan ang kanyang action, ng kanyang ginawa as kabayanihan. Ayan. And then, a student standing up against bullying. Tama. Ayan, syempre dahil nakikita pa rin naman po natin itong school bullying. Yes, po. evident pa Ayan. rin siya. And then donors and blood volunteers. Yes. Ayan, sobrang malaking tulong po ito. Kung makikita po natin na parang simpleng bagay or minimal Nagdo-donate effort lang ng ito. dugo, ganun, pero hindi natin alam Yes, how it- sobrang malaking tulong Yes. po ito sa mga Oo, nangangailangan po how talaga. they save lives din Yes. talaga. Oo. And then animal rescuers, Yes. syempre, hindi lang po Mm-mm. makikita ang kabayanihan sa tao. Yes. Oo. Pagtulong sa tao. Tama. Yes, so since animal kasi syempre companion natin Yes. sa mundo, ayan. So bilang animal rescuer, malaking tulong din po ito at masasabi natin na isang kabutihan nga din po para po sa atin pong dito po sa ating hindi lang sa bansa kundi sa buong Sa buong mundo. Ayan. Totoo yan. And then lastly po is a bystander who helps in an emergency. So yung mga ganito po kasing instances ay randomly makikita natin bigla sa balita. Yung hinimatay, tapos tutulungan ka nung parang a Yes. kind stranger din po na Totoo. aalalayan ka or yung kunyari matanda, tutulungan mong tumawid, Yes. di ba? Yung mga ganun Totoo. po. Simpleng bagay na makikita po natin or masasabi natin simpleng bagay pero masasabi, Malaking opo, impact. yes, malaki Oo. pong impact. Lalo na po kung nakikita po ito ng iba, lalo ng mga Tama. kabataan. Oo. Para po maging, rin tayo, mag-raise Model. awareness Yes. and maging model. Oo, Ayan, totoo so yan. everyday po, heroes don't seek recognition or reward. Siyempre, yung mga Totoo yan. ginagawa po natin, di ba? Oo. Wala naman po tayong hinihinging kapalit. Totoo. Ayan, they act with care, responsibility, and affection. Their stories encourage us to do better. Ayan, Tama. maging role model, be nicer, and help others in need, demonstrating that heroism is more about heart than fame. Tama. Ayan. Totoo din. Ayun. So, with that, yun po yung ating mga napag-usapan na ilan sa mga modern Filipino heroes na yun nga, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang actions po. And I believe lahat naman tayo lahat tayo may kukonsider natin yung sarili natin na modern Filipino heroes. Yun. So, dahil nga malapit na rin po ang magtapos yung ating programa, Ma'am Tin. So, ayan po. Maraming salamat po sa ating mga karadyo na sumubaybay sa atin on-air at online. So, ayan, maraming salamat again sa inyong mga pagtutok. Tama. So, announcement lang po para sa buong Filmek community. Tayo po ay magkakaroon ng training on gender fair language sa August 22, 2025 at Filmek Training Hall. Sa Friday po yan. Yan sa mga taga Filmek and Training on Gender Fair Language. So, dito na po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga tungkol po sa modern Filipina hero. So, again po, kung kayo po ay may mga katanungan or suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng comment sa ating comment section or magpadala po ng message sa atin po official Facebook pages ang Radyo Agri 90.1 FM at sa Filmek God Office. So, maaari nyo rin pong mapanood ko na miss po ang episode na ito. Maaari pong mapanood pa rin yan sa ating YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM. So, for more gender development updates, you can visit our official website, god.filmek.gov.ph. So, muli po, kami po ang inyong alagad mula sa Gender and Development at ito pa rin po ang programa Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. So, abangan po ninyo kami sa aming next episode dito pa rin po sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. Bye for now, mga ka-Radyo Agri!